Into this video, pag-usapan po natin ang barangay estimated local income. Hello partners, magandang araw. Welcome ulit sa ating bagong video. Dito para ma-determine po natin kung magkano po yung ating barangay annual budget, no? Ito para po sa barangay. So, pinag-a-add po natin yung ating estimated local income of the barangay plus yung national tax allotment po na share po ng barangay galing sa national tax allotment, no? So, pinagpa-plus po yan. Ang total po niyan, yan po yung kinalalabasan bilang barangay annual budget ng mga barangay. So, tingnan po natin. Ang pag-usapan po natin, ang estimated local income kung paano po natin nakukuha yan. So, dito po sa national tax allotment, ilagay ko na lang po yung link ng video about national tax allotment. Ilalagay ko po yung link sa description box para mapanood nyo po kung paano nalalaman kung paano naman po ma-compute yung ating national tax allotment. Oh. So, let's go. So, kung kilala nyo po itong form, no, makikita nyo po rito, Record of Estimated and Actual Income. So, kung tutusin, ito po yung form na REI, no, kung kilala nyo po. Dito po nakalagay lahat ng ating mga local income, no, share on real property, business permit, mga waterworks system, tax on sand gravel and other quarry, clearance, community tax certificate, mga rent income, miscellaneous, income from grant and donation, subsidy, barangay toll fee. So, dito po lahat nakalagay kung saan po nanggagaling yung local or income ng isang barangay. Hindi po tayo magkakapareho, no? Lahat ng barangay hindi po magkakaparehas ng pinagmumulan ng local income, no? So, possible po yung sa inyo ay mas marami. Kung mas malaki po ang inyong barangay, mas marami kayong mga income na nakukuha. O, yun, no? So, kung maliit lang po, malamang konti lang din. So, ang example ko lang kasi dito, gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung paano kinukuha yung estimated local income para po malaman natin kung magkano yung maidadagdag doon sa ating national tax allotment para mabuo po yung ating annual budget, no? So, kung mapapansin nyo po, dito sa share on real property tax, kung mapapansin nyo po, may nakalagay dito 6,000, no? Ito po yung tinatawag na estimated na halaga, estimated amount na binigay sa atin na kailangan natin ma-hit or ma-target sa loob ng isang taon, no? So, same dito po sa barangay permit, meron tayong 3,000 na halaga na dapat natin ma-hit or ma-reach or ma-target bago matapos ang isang taon. So, lahat po yan, 6,000, 3,000, 6,000, hanggang doon sa dulo, no? Yan, hanggang dito, lumalabas na merong kabuuan na 33,000 na estimated amount na dapat po nakukolekta ang barangay na to, no? Kunwari, barangay ito, isang barangay. So, ito po yung estimated niya na 33,000. So, ano naman po itong nasa baba? So, ito po yung total lang, no? Total po, kung magkano po yung total ng estimated, ito po total niya po. Then, kung mapapansin po natin dito sa baba, ito naman po yung mga nakolekta natin. So, from January, kung makikita ninyo, January, lahat po yan, hanggang doon ang nakolekta. Hanggang dito. Then, February, March, hanggang December. Ito po yung pinaka-total ng bawat, for example, dito sa share on real property tax. After 1 year, nakakolekta yung barangay na to ng 11,000. So, ibig sabihin, nag-exceed siya doon sa 6,000 na yung estimated na amount na target, nag-exceed siya. So, anong kagandahan nito?
yung excess na yan, magiging additional din po yan sa inyong pondo, no? Sa inyo rin po yan mapupunta. So, papasok din po yan sa inyong treasury at additional fund po yan ng barangay. Ang importante lang po dyan, mahit po ito, mahit itong mga target na to para masabi na ang inyong barangay ay may maayos na income. No? Kapag hindi nyo po na-hit yan, hindi nyo na-target, ibig sabihin, mahina po ang inyong barangay pagdating sa pag-income, sa pag-ano ng kita. No? Kaya nga po, kung makikita nyo, mababa lang po yan. Kaya dapat po, every end of the year, makikita nyo na dapat po ay sobra-sobra po ang inyong income dyan. So, diretso na po tayo. Paano po ba malalaman yung estimated local income ng isang barangay para malaman po kung magkano ang idadagdag ninyo sa inyong NTA para mabuo na po yung tinatawag na barangay annual budget, no? So kung makikita po natin dito, local collection, ito na po yun. Yung 33,000 na to, yun po yung idadagdag nyo sa inyong national tax allotment at yung total po niyan, yan na po yung kabuuan ng inyong barangay annual budget. No? So, kung magkano man po ang abutin nun, yun po ang pagkukunan nyo ng lahat ng inyong mga programa, ng inyong mga projects. Doon na po magmumula yung 5% para sa BDRM, yung 10% sa SK, 20% sa development, 1% sa etc. Doon na po manggagaling lahat yung fund na yon, doon na manggagaling lahat ng inyong magiging budget sa buong barangay. So, yan. So, in this case, ang kanyang local income, estimated local income ay 33,000. Yun po ang idadagdag sa ating national tax allotment. So, partner, sana po naging malinaw sa inyo kung paano malaman ang ating estimated local income sa barangay. So, partner, maraming salamat po and God bless po sa atin lahat.